Kasunod ng malawakang pagbaha sa Metro Manila nitong Lunes bunsod ng habagat, inalam mismo ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang sitwasyon sa mga apektadong lugar matapos niyang pangunahan ng situation briefing sa MMDA. Ayon sa kanya, sa 5 oras, umabot sa 201.7 mm ng ulan ang bumagsak noong Lunes. 44% yan ng ulang ibinagsak ng Bagyong Ondoy sa loob ng 24 hours. Katumbas anya yan ng halos 50,000 na Olympic swimming pool, kaya hindi anya maiiwasan ng pagbaha. Pero giit ng Pangulo, may nakita namang pagbabago sa paghupa ng tubig. Nakita natin may mga lugar na talaga namang tinamaan pa rin ng baha, pero mas bawas na. Kung dati ay 2 stories ang baha, ngayon siguro hanggang tuhod na lang. Yung iba hindi na nabaha. At ang isa pang bagay dyan ay mas mabilis na ang paglabas ng tubig. At kung dati mag-aantay ang tao ng 2-3 araw bago mawala yung baha, ngayon wala pang 1 araw, wala na. Resulta niya yan ng mga hakbang ng pamahalaan sa pagtugon sa baha, gaya na lamang ng dredging, pagpapalawak at pagkukumpuni ng mga drainage system, at pagtiyak na gumagana ang lahat ng pumping station. We have 73 pumping stations that are all of them are functioning now. Marami doon ay hindi pa nakapag-function, minsan hindi pa gumana yon. Yung mga iba dyan, ngayon napapaandar na natin lahat. At patuloy pa rin ang ating dredging, patuloy pa rin ang ating pagbomba. Ang pumping station, meron pa tayo yung mobile na pumping equipment. We have 11 of those, I believe, that we are also using. May usapan na rin ayon sa Pangulo ang pamahalaan at ang engineering company na Haskoning mula sa the Netherlands para bumuo ng nature-based solution ng mga proyekto na tutugon sa pagbaha. Kabilang na riyan ang mga catch basin para mapakinabangan ng ulan sa ibang mga bagay at hindi masayang. Maghuhukay tayo sa ilalim ng mga existing na facilities. Halimbawa, yung mga football field, yung mga open fields, yung mga kahit na may building, pwede namang hukayin yun. And they have already identified 30 sites, some of which are in Raja Sulaiman, Rizal Memorial, Camp Aguinaldo, para sa ilalim lahat ito. Hindi huhukayin ito tapos i-restore naman kung ano yung nandun dati. Sa Camp Aguinaldo, sa UST, at ang natapos na, kaya't meron na tayong 30 na sites na pwede nating gamitin para dito sa mga cistern. Oras anya na matapos ang detailed engineering ng naturang proyekto bago matapos ang buwan, ipapaprioridad anya ito para agad na makita ang epekto. We are already at present time conferring and speaking to the areas, kung sino man ang namamahala doon sa mga area na yon, na pumayag sila para hukayin nga yung kanilang lugar. Sinabi naman ng Malacanang na tuloy-tuloy ang mga Estero Ranger at River Warrior sa pangunguna ng DNR sa paglilinis at pagbabantay sa mga ilog at estero. Habang tuloy din ang pag-iikot ng DPWH sa mga apektadong lugar para magbigay ng karampatang solusyon. Pinaalalahanan naman ng DILG ang mga Provincial Disaster Risk Reduction and Management Offices na patuloy na makipag-ugnayan sa kanilang national counterpart para sa maayos na reporting. Naka-alerto na rin ang Health Department. Nananatiling operational at sapat ang supply ng mga pasilidad ng DOH habang nakataas ang Code White Alert sa mga apektadong Centers for Health Development. At patuloy naman ang pakikipag-ugnayan sa National Disaster Risk Reduction and Management Council. Nakaakabang din ang nasa 3.1 million doxycycline capsules ng DOH Central Office at sa 17 CHDs. Sapat ang supply ng mga gamot para tumugon sa pangangailangan ng mga ospital at lokal na pamahalaan. Sa ngayon, nakapag-release na ang DSWD ng nasa 2.3 million pesos na tulong sa mga apektadong individual at nasa 832 million pesos naman ang standby funds ng gobyerno. Nakabuti naman daw sa mga dam at irigasyon ng ulan. Ayon sa datos ng NIA, katumbas ng 90,000 hectares ang kayang patubigan ng Magat Dam at 100,000 hectares naman mula sa Pantabangan Dam dahil sa pag-ulan. Malaking ginhawa ang hatid nito sa ating mga magsasaka na naapektuhan ng El Nino. Samantala, suportado naman ng Malacanang ang plano ng DepEd
kaugnay ng pagbibigay ng otoridad sa mga eskwelahan na ipagpatuloy ang mga klase matapos ang sakuna o kalamidad. Magkakaiba kasi ang geography, risk at conditions sa bawat lugar. Kung safe, pwedeng mag-resume. Kung hindi safe, suspended. Pero hindi ibig sabihin nito na kanya-kanya ang schools. Mahalaga ang coordination at shared responsibility with the LGUs kasama ang clear safety assessment, timely communication at accountability bago magdesisyon. So ito po ay palalawigin ni Secretary Sani Angara at pag-uusapan ito sa mga eskwelahan para alam nila kung paano magbigay ng ulat kapag mayroong masamang panahon. Kenneth, pasyente para sa bayan.